Hello Team Authentic all over the world! Meron ba kayong flights via Etihad Airways na dadaan ng Abu Dhabi? Bakit hindi ninyo itry ang kanilang stopover program? May experience natin mag-stay for free sa isang 5-star hotel na merong kumpleto at magandang amenities. Pero bago yan, alamin po muna natin kung smooth tayong makakapasok ng Abu Dhabi with our transit visa. Paano nga ba tayo makakarating sa city center via bus? At dahil na-miss natin ang Filipino food, kain na rin tayo sa isang Pinoy restaurant sa Abu Dhabi. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda, hotel or activities. Ito po yung ating mga promo code. Pero pwede nyo pa rin gamitin ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone. Hi guys, mayang adlaw. Ayan na, palabas na tayo ng Morocco. Pero kung akala nyo, uwi na tayo ng Pilipinas, nagkakamali kayo. Oo, meron pa tayong stopover na gagawin kasi yung airline natin, yung Etihad Airways, nag-offer siya ng program or parang promo nila. Yes, ang tawag sa program nila guys ay Abu Dhabi Stopover with free hotel, and nag-avail din tayo ng transit visa natin at ang binayaran natin ay 216 AED. Lagay na lang namin dito. Just in case, for example, pwede namang 48 hours lang. Kami kasi 96 hours dahil 3 nights tayo magli-layover. Kaya in this episode, samahan niyo po kami. Of course, i-take advantage natin yung promo nila. Oo, sayang din. Oo. And tignan natin talaga kung magiging smooth talaga yung papasok natin. But to be honest, ang smooth lang. Basta doon kayo nag-book sa Etihad Airlines. Sila na mismo yung magbibigay sa inyo ng link kung paano kayo makakapag-apply ng visa. And sure na sure yung visa. Wala pa nga 3 hours nakuha na kaagad namin. And then tayo nga, yung 96 hours yung ginrab na natin. Sayang naman kasi meron tayong 3 nights na layover. Free naman yung hotel eh. Carry na yun. And yes, we are leaving na nga Casablanca. Or I mean, Morocco. And ang dami naming hindi talaga napuntahan pa. Kulang na kulang yung oras. Una na nga, yung fest, tas yung ano din, yung border ng Spain and ng Morocco. Hindi na talaga siya inallow ng time and then ng panahon. Same thing yung mga desert, hindi na rin talaga kasi hindi rin ito yung best time dahil nga maulan. Pero syempre, na-enjoy pa rin namin itong stay namin dito sa Morocco. Yes, kulang na kulang sa oras. Pero lahat naman nung napuntahan nating cities, grabe, meron siyang tatang, meron siyang kakaiba. And, oo nga pala, nandito ulit tayo sa Casablanca Airport. So, ang ginawa lang natin from Tangier, nag-speed train ulit tayo. Yun nga yung Al Barak. And ito, grabe to, modern, talagang speed train talaga siya. Maximum of 320 kph yung takbo niya. And then, ito mas komportable din. May lalagyan na talaga ng mga maleta. Pati yung toilet nila, kahit pa paano, okay na. So talagang kumbaga, magiging komportable yung biyahe. And ang pinag-isayan na lang uli natin pagdating natin sa Casablanca ay yung Ibis na malapit lang sa train station para hindi na tayo masyadong effort. And then, going here sa airport, nag-trade lang uli tayo. Maaga yung flight natin. Pero buti na lang, meron silang 5:57 na train going to the airport. And nandito na nga tayo guys sa airport, and wala namang naging tanong sa amin sa immigration at all. Yes. Pero dun sa palang sa check-in, guys, hahanapin nila kagad sa inyo yung visa nyo and i-check talaga nila kung totoo ba yung visa nyo. Yes, kasi meron namang portal, yung UAE visa. So talagang input talaga nila doon, hahanapin talaga nila kung lalabas talaga yung visa natin. Which is okay lang naman kasi meron naman tayong visa. And then also yung baggage, sinigurado namin guys na ibababa sa sa UAE, sa Abu Dhabi. Kasi baka may diretso na naman ng Pilipinas. Or hindi ng Hong Kong pala kasi Hong Kong pala yung next flight natin. So yun, sinigurado lang namin na sa Abu Dhabi yung ating bagahe. So ayan, syempre samahan nyo uli kami hanggang makarating tayo ng Abu Dhabi. And yung, alam nyo naman kami, lahat na iti-take advantage. Free na rin lang naman. Hinanap ko na doon, may list kasi sila. Ang hinanap na namin yung pinakamahal na hotel. Kung ano yung pinakamahal, yun na yung hinanap Ginawa natin. namin. Ay, ito pinakamahal. Go natin to. So, ayan. Next tayo magkikita-kita. Sige, pakita uli namin sa inyo yung experience natin sa plane kahit papaano. Tignan natin kung nagpapalit sila ng food. Now, dahil meron naman tayong pagkain sa eroplano, McDo lang muna tayo. Huwag muna tayong mag-lounge.
Ayaw pa namin gamitin yung dalawang lounge namin, international. Yun yung po ano lang, sunbathing, charot. And then, nga pala ha, meron pa kaming natirang pera na Moroccan dirham. Siguro mga nasa 700 yun. Kulang-kulang 400 pesos lang naman. Hindi naman, nailabas naman namin siya kasi di ba yung research nga natin sabi, wag daw magtitira ng Moroccan dirham kasi hindi daw pwedeng ilabas. Ayan, burger fries muna tayo. Hi, grabe. So yes, yung 12 nights sa atin, kung tutuusin sa travel namin, mahaba na yun. Pero sa tutuusin lang, kulang na kulang pa din. Ang dami nyo pang pwedeng puntahan dito sa Morocco. At saka dito kasi sa Morocco, parang ang hirap bumitaw sa isang city, lalo na pag na-enjoy mo yung isang city. Yes, so kayo ganito na lang may advice namin just in case pupunta kayo ng Morocco. Planuhin nyo mabuti, ilan ba talaga yung cities na gusto nyong puntahan and then maglaan kayo doon ng araw. Kasi kami, yung advantage nga natin, pwede kami, for example, na sa Marrakesh halimbawa, ang plano namin 2 nights. Pwede namin siyang gawing 3 nights on the spot. So kayo kasi baka mas limited yung time ninyo. So dapat sigurado kayo para lahat talaga mapupuntahan ninyo at may enjoy ninyo. And then minsan nga, yung weather din naman, hindi rin minsan natin kakampiyan. So yan. But at the end of the day, talagang mai-enjoy nyo talaga siya. May mga times na kahit hindi na talaga kayo lumabas, hindi na kayo mamasyal, nandun lang kayo sa isang lugar, nakaka-enjoy talaga siya. And with that, kain muna tayo. Kain muna tayo. And then kita-kita tayo sa eroplano. Guys, ito na yung food natin. Ang in-order namin ay beef tajin. And then, ito na yung favorite ko dito sa Etihad. Choco mousse or chocolate mousse. And then, may iba pa siyang side dish. Of course, merong entertainment. Kaya sobrang nakakalibang siya. So, meron ding juice. And then, may patinapay din. May water. After mga, mga 7 hours mahigit, touchdown, Abu Dhabi! Yes, nandito na tayo sa Zayed International Airport. Pero bago muna tayo magtsikahan sa mga kaganapan, kung smooth ba yung pagpasok natin, tingnan muna natin yung bagelya natin kasi medyo nagtagal kami sa loob. Baka kanina pa pajikot-jikot. Kasi na kayo, Saan na? naghalo-halo na kami. Goodbye, puffer jacket na din tayo. Ayun, sakto. Ayun yung bag namin. Yung maleta. Oh, nakarating ng Abu Dhabi. Nasaan kayo sa akin? Baka kanina pa umiikot. And actually, 20 degrees sinasabi naman. For UAE malamig na yung 20 degrees. Pleasant siyang maglakad-lakad. It's 8:40 p.m. Mga 30 minutes tayo sa immigration. Hindi dahil sa mga question, sa haba ng pila. So, ganito yung nangyari. Doon pa lang sa aeroplano, ina-announce na parang kapag pangalawang beses nyo na dito sa Zayed International Airport, pwede na kayong mag-e-gate. So, naglakas loob lang kami na itry. Inisip ko kasi, yung Zayed naman, itong Abu Dhabi, part naman siya ng UAE. Nakapag-Dubai naman na tayo. So, nag-e-gates kami ni Enzo. Ako, pasok sa banga. So, wala nang question na nangyari kasi nga, e-gate ako. Sa Enzo, So ito guys, ang nangyari sa akin, so, kailangan kong pumila sa immigration, kinabahan ako. Pagdating sa immigration, walang tanong, diretso tatak lang. Diretso tatak. So, ibig sabihin, basta meron na kayong UAE visa, as in, pag in-scan yung passport nyo, yun na yun. Hindi nyo na kailangan din, of course, kailangan nyo ng nung copy sa cellphone ninyo kasi hahanapin from time to time. Pero hindi dito. Kunyari dun, bago kayo sumakay ng aeroplano, sa airport na panggagalingan nyo hahanapin. Pero pagdating dito, as in wala no need. Automatic, kapag in-scan yung passport, siguro, nandoon na yung Makikita na details. kaagad. Yes, kasi ako e-gate Pag ko lang ng passport ko, carry Pasok. na. Pasok sa banga. So ngayon, eto na. Yung hotel natin, eto na guys, nasabi namin sa inyo, 5-star hotel. Huwag kang lolo-ko-loko. Oo. Diba? Libre na rin lang. Oh, ito doon na natin. Naghanap talaga kami. Kasi libre, di ba? Hinanap ko na kung yung 5-star hotel, At saka 4-star hotel. pinakamaganda. Yung pinakamaganda.
hindi naman, tignan natin kung yun yung pinakamaganda ha. Tapos kung ano na lang yung pinakamahal. Sa presyo pala kami nagbase, sorry. Kung ano yung pinakamahal na presyo na nandun sa list ng hotels or partners nila, yun yung kinuha natin. Pero wala tayong sundo, walang ganun. Walang sundok magaganap. DIY tayo pupunta sa So hotel. magdi-DIY tayo. First time natin yung gagawin na magbabas tayo from Abu Dhabi Airport dito sa Sayed International Airport going to the city. So tara, let's. Paka-smooth naman dito sa sa Abu Dhabi Airport, sa Sayed. Walang custom din. As in, diretso labas kayo. Di ba may mga airports kasi, nadadaan muna ng custom, iska na naman yung bag, ganyan. Dito, wale. Napaka-smooth. And then, first time din natin makalabas dito. Kasi, nung last time, nag-ano lang tayo, connecting. Nag-marathon lang tayo last. Oo, nag-buy hello lang tayo. Meron naman na ditong mga ATMs. And then, meron ding mga currency exchange. Hanap tayo ng iba pang mga kailangan. Mga travel essential. Ito, merong SIM card or eSIM. Paglabas na paglabas lang. And then, ano to, bes? Ito siguro mga tours. Oo, mga tours. Ayan, kompleto din naman. Ito yung currency exchange. Pero syempre, kapag ka-currency exchange, mas mahal talaga dito. I mean, mas maliit yung palitan. Guys, another info, hindi pala natin magagamit iting NOL card natin. So, ang kailangan natin gawin, kailangan natin bumili ng card specific dito sa Abu Dhabi. Yes, and then nasa gate number 7 daw. Sayang, may dala pa naman kami dalawang NOL Oo, card. so yung NOL card natin. Hindi naman. Magagamit natin yan. Tara, punta muna tayo sa gate number 7. Based sa natanungan natin, they accept cards daw for payment. Kasi wala pa tayong pera nila. Magwi-withdraw pa lang tayo. If ever. Pero as much as possible, hindi na kami magwi-withdraw ng marami. Marami. Kasi lahat, halos, tumatanggap dito ng cards, guys. Same thing with Dubai. Tignan natin. I mean, sa experience namin sa Dubai. Baka dito rin sa Abu Dhabi, for sure. Kasi ito yung capital ng UAE. Ito rin. Dito rin pala, marami rin ditong currency exchange. Marami pala kayong pagpipilian. Ito yung gate number 7. And then, meron ditong counter. Ito. Ang pangalan pala ng card nila ay Hafilat Card. Ayan, Hafilat Card. Tanong natin kung pwedeng isa lang ba, tapos dalawa na kami ni Enzo. Guys, nakakuha tayo ng Hafilat card. Yung card mismo, free siya, pero kailangan mo siyang loadan. Ang ginawa namin ni Mel, yung minimum lang, 10 AED, which is 160 pesos. Yes, so ang gamitin na lang natin conversion, 1 AED is equal to 16 pesos. And then tinanong namin, hindi daw talaga pwede isang card nila, isang tao. Free lang naman, so okay rin na. And then tinanong natin kung magkano ba yung papunta ng city. Sinabi 4 or 5 lang. So 10 muna yung inano natin, niload natin. Para sure. Kasi ito hindi to pwedeng gamitin sa iba ha. Hindi to yung pwedeng gamitin sa convenience store, ganyan. As in transport card lang talaga siya. So labas na tayo kasi meron din ditong sign na nakalagay na buses. Ito yung masarap na weather, yung 20 degrees. Ito pala yung feeling ng 20 degrees. Oo. Parang naka-aircon. Hindi siya malamig na malamig. So, hanap muna tayo ng buses. Ito naman nakalagay dito, bus stop. Pero tignan natin kung... Oo nga pala ha. Kung didiretso kayo ng Dubai, tapos sa Etihad nga pala kayo nag-book, meron nga pala kayong free shuttle going to Dubai diretso from dito sa Abu Dhabi. Ang hanapin natin, yung papunta ng hotel natin. Papuntang city. Ito may... Ayan, may mga nakalagay. 82. Pwede daw yan? Let's see. Tignan natin. Guys. Nataranta kami nung pinatawid kami ni Kuya. Hindi na kami nakapag-Google Map. Hindi naman pala kami doon. So, working very well uli ang Google Map dito. And then, ang sasakyan natin ay bus A2. Papunta ng Al-Wada sa ating hotel. And ito na siya. Ito yung A2 na bus.
So sana meron pa para salpak agad tayo. Let's go! Ay, umalis na. Oh, sayang. Nataranta kasi tayo sa pagtawid. Hindi naman kasi kami tatawid. Nataranta kami. Yan ako. Natawid kami kagad ni Kuya. Brother Foster. Oh, pastor. Dito Taranta tayo na kami. kagad ako pag-google mo. So anyways, ganyan talaga. Ah. So hintayin natin sana yung interval hindi ganun katagal. Sana mga 15 minutes lang, no? Kasi grabe yun, no? As in, pa siya, ang dami niya pang bakante. So let's see. Doon kasi yung ating hotel sa Alwada Complex na area. Mga pala guys, from here dito sa airport, tayo, 5 bus stops tayo. Then after nun, maglalakad tayo ng 11 minutes. Oh, 11 minutes carry na yan. Para na rin tayong may pa-city Oo, tour. city tour agad. Walking tour kagad tayo. Walking tayo kagad sa paligid ng hotel. Ito yung service, yung shuttle service ng Etihad. Paglabas nyo ng gate 7, kakanan lang kayo. Pero ang alam ko kailangan dyan, parang 24 hours before your departure, magpa-schedule na kayo. And ang alam ko din, free nga yan, basta Etihad Airlines, yung nasakyan ninyo. So tayo, ito, waiting pa rin tayo. 5 minutes pa lang naman. Ang sarap talaga ng weather. Ito yung weather na ang sarap maglakad-lakad. Hintayin lang natin yung ating bus. After mga 30 minutes, grabe 30 minutes yung interval. Oh, ito na. Nakalagay Abu Dhabi Khalifa Street. Tara na. Pasok na tayo. Tignan natin kung saan itatap yung card. Okay. Oh, maluwag pa. Dito na lang tayo para paglabas. Mas malapit tayo sa pinto. We're all in. Ang arte na we're all in. So tingnan natin, parang base kay Google Map, mga 30 minutes, no? Malayo-layo din kahit papaano. Kaya hindi pwedeng pupunta ka dito nang walang bus. Kasi magta-taxi ka, alam namin mahal mga taxi dito. Kaya dapat talaga yung oras ng flight mo naaayon sa oras ng mga buses. And then, hindi kasi talaga namin maalala yung sa Dubai ba kung 2 beses nagtatap yung papasok at saka palabas. So dito mamaya natin malalaman kung magtatap pa rin tayo palabas. After 33 minutes bus ride, nandito na tayo sa Abu Dhabi Bus Station. Yes, yun yung pangalan ng station niya. Mabilis naman. Actually, yung first mga 25 minutes, no, Oo. walang hinto siya. As in, dire-diretso lang. Tapos pagpasok sa city, yun lang yung medyo 1, 2, 3 stops lang. Tapos tayo na kaagad. Ngayon, hanapin na natin yung ating hotel. Ilang minutes walk tayo? 10 minutes walk. 10 minutes walk. Dito sa station, meron ng loadan ng Hafilat card. And then, lakad lang tayo. 10 minutes walk. Ito yung mga bus stop nila. Meron ganito. Para just in case malamig, pwede sila sa loob. Or kapag ka mainit, kumbaga, covered. Tara, let's explore this area. Ang laki nitong area to, ang laki ng daan. Pakalawak ng daan, oh. So, ang laki ng kalsada. Ang laki ng kalsada. Pero parang hindi yata dito sa area natin yung yung mga skyscrapers. Saan tayo skyscrapers? Tignan natin kung ano yung mga malapit sa area natin kapag nag-explore tayo. Eto, meron naman ditong mga restaurants, pero parang mga sosi. Hindi ganito yung mga restaurants na gusto namin. Gusto namin nasa daan. Nag-book tayo ng 5-star hotel, pinili natin. O dito tuloy tayo napunta. Pero hanap tayo, kasi lalabas agad tayo pagkatapos natin mag-check-in. Di pa kami kumakain. Although may pagkain naman sa airplane.
Grabe, no? Apakalinis din ng Abu Dhabi. And then, ang dami na natin kababayang mga nandito. May mga nakasakay na din tayo. O, ayan. Kahit pa paano, meron na tayong first glimpse ng Abu Dhabi. It's 10 p.m. Parang wala na masyadong tao sa daan. Ang tahimik na ng daan, pero ang dami pa rin namang mga sasakyan. Wala lang talaga yung mga tao. Baka nasa park. Meron ditong park, oh. May stadium din. O, dito na tayo. Nakikita namin, meron ditong Marriott Hotel. Hindi kasama yung Marriott sa partner nila. Kaya hindi yan ang napili natin. Halika na, let's go! Ayan. Diba? Ang dami pa ring sasakyan ng ganitong oras. Sorry naman, aliw na aliw talaga ako. Kasi ang laki ng kalsada. Imagine niyo kung meron dyaang pedestrians crossing bago ka makatawid. Ang tagal mong makakatawid. Dito, wala pa dito yung mga high-rise buildings. Hindi pa dito. Although ito, yan, meron din naman. And then, ayun nga yung Marriott. Ang sinisipat-sipat namin, yung mga kainan sa tabi-tabi. Walay kaming nakikita. Nasa kabila yung mga pagkakainan. Oo, ay, ayun yung nakalagay yun. Philippine restaurant. Ayun o. Nasa kabilang side. So, tawid tayo dun mamaya. Siguro mga 15 minutes bago matawid. Charot lang. Ang OA namin. Nag-OA na naman kami. Bes, malapit na. Malapit. Ah, wait lang. Hinto ka dyan. Hinto ka dyan. May papakita lang ako sa kanila. Magpapaka-corny ako. O, eto na guys. Hello, Team Authentic all over the world. Authentic. Nakakatawa yung Authentic. Aray ko, sumakit yung chan ko. Ang babaw ko talaga. Ano to, jet lag? Ano na siya yun guys? 7 hours cycle yan sa plano. Team Authentic. Nakakatawa yung Team Authentic. Nandito yung Team Authentic. And then, ito na yung hotel natin. Ang Grand Millennium Al-Wada. Apakataas. Tingnan nyo naman, parang may spaceship sa taas. Ang laki nitong hotel na to. Panalo pala talaga tayo dito sa pagkakalibre. Panalo pala yung choice natin talaga. Pero nga pala ha, hindi kasama doon yung breakfast. Hindi siya kasama sa option. Kumbaga room only lang siya. Carry na din. Diyos mio. Hindi naman kami makakapag-stay sa ganitong hotel dito sa Abu Dhabi. Kung hindi free. Siyempre kung free, carry na. Pero kung hindi, titipirin namin. Check-in na tayo. Parang ang sarap matulog ngayon na. Tara. Siyempre room tour kaagad tayo. Pero yung hotel malamang bukas na. Paggising na lang natin. Sa labas tayo magbe-breakfast. Kasi nakita namin yung breakfast. Nasa 2,500 pesos each. O, ito na. Nandito na tayo. Check-in lang muna tayo. Ay, in fairness, oh. Ang ganda nung lobby. Ganda. Oh. Diba? 5 star. Ay, thank you Lord again for this experience.
another 5-star hotel experience tayo. Nag-check-in na tayo. And then wala na mga hanapin. Ano na guys, ipakita nyo na kung kanino nakapangalan yung book. So yun lang. Yes, and then yun na. And then, nag-request tayo ng higher floors. Di ba, minsan lang naman, experience na natin. And then, after nyan, diretso room tour kagad tayo. And ito yan. Kapag ka daw pala, nag-book tayo via this promo, yung Etihad na program, ang mura na lang ng breakfast. 65 AED na lang or 1,050 pesos. Mura na din Ano, experience ba natin? Sige, pag-isipan namin, experience natin yung breakfast. So, 1,040 lang each. Upon research kasi, it's 2,000 plus. And then, in-explain na rin sa amin kung saan yung mga amenities. Pero malamang bukas na natin tignan. Meron din silang jacuzzi and steam room. Pero hanggang 11 lang. Dito na tayo sa 19th floor. Grabe! Meron palang 31st floor. Ang taas! At saan? Tingnan. Naliligaw na kaagad tayo. And then yun nga, yung mga amenities niya, free. Experience natin yun. Ay, ito na agad tayo. Hindi tayo city view. Shopal lang mukha. Gusto pa ng city view. Uy, excited ako sa room natin. Oh! And nandito na nga tayo sa ating room. Grabe, na-miss ko yung ganitong klase ng room tour. Kasi doon nga, di ba sa Morocco, mabilis ang room tour lang tayo kasi maliliit yung room natin. Ito, fabulous! So, syempre, pagpasok natin, nandito yung cabinet, merong safety deposit box, and merong timbangan. For our bagahin na rin siguro, para just in case. And then, pasok tayo sa toilet. Ito ang toilet. Look at this! Meron tayong bathtub. Makakapag-relax ulit tayo. And then, kumpleto yan ng toiletries. Ayun yung toiletries natin. Kumpleto. Diba? And then, pwedeng pumasok sa Enzo kasi sa laki niya, oh. Shadan! And then, ito yung ating shower room. Ang laki din. Ay, yung kanilang toilet, merong bidet. Labas na tayo. Ito, meron sila ritong free water, meron ding free tea, and coffee. Makakapagkape na tayo. Alam nyo guys, doon nga pala sa Morocco, hanap kami ng hanap nung, ano tawag doon, initan ng tubig. Hindi sila nagpo-provide. Siguro nga kasi hindi sila makape. So kung gusto mo talaga, sa kanila ka talaga hingin ng kape, gusto na namin mag 3-in-1. And then, nandito yung fridge. Ay, wala laman. Nag-expect pa naman ako meron mga soft drinks. Charot. And then, of course, 2 single beds. Ano, meron tayong 2 single beds. Ang laki ng room, to be honest. And then, meron ditong TV, pero binuksan na namin kanina, hindi siya smart TV. Ang laki ng desk natin. And then, meron pa ritong pa-couch. O, diba? And, nawala na ako ng pag-asa kanina. Akala kasi namin hindi kami city view. Pero ito yung ating view. Pinatay natin ang ilaw para kitang-kita natin yung view natin sa labas. City view pala tayo. Ayan yung Marriott, oh. Tapos Bloom Central. Oh, ito yung nilakaran natin kanina. Ang taray ng view natin. Diba? Ang sarap matulog, tas bukas lang to. Ganun pa naman ginagawa namin. Lalo na kapag nasa mataas tayo na floors. As in, bukas lang talaga. Ganda! Again, thank you Lord for this wonderful 5-star hotel experience ulit. Isang mabilisang room tour tayo. Ito yung ating toilet. Meron ditong bathroom. Kompletos, ricados ang ating mga toiletries. And then, meron tayong bidet. At ito yung ating bathroom. And then, pagpasok natin dito, nandito yung 2 single beds. Meron tayo ditong TV.
merong isang chair, and then merong isang couch. And of course, ito yung ating view, yung pinakita namin sa inyo kanina. And guys, ito nga yung ating hotel, Grand Millennium Alwada. Lagyan na namin yung presyo dito kasi nga, di ba, free lang to. Yes, pero ito yung presyo niya sa Agoda. And alam nyo na, by this time, meron na tayong promo code! Go with Mel! Pwede nyo yung gamitin, pero just in case lang ha, meron kasi mga hotels daw na hindi pwedeng gamitan ng promo code. Pwede nyo pa rin gamitin yung ating affiliate link. Nasa inyo na yung choice kung saan kayo mas makakamura. Of course, doon kayo mag-book via affiliate link ba or via our Agoda promo code. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Ramdam na ramdam po namin kayo. And eto na nga yun, paano ba makaka-avail nitong stopover na promo nila? Kapag ka nag-book kayo sa Etihad na direct, sila na yung magbibigay sa inyo ng option kaagad kapag ka meron kayong layover na lalagpas ng 8 hours. And then tatanungin kayo halimbawa, kung yung gusto nyo bang layover or yung stopover ay yung bang papunta or pauwi. So tayo, pinili natin yung pauwi. And then, doon na sila magbe-base kung kailan yung balik ninyo. Kasi kayo mamimili kung 2 days ba, 2 nights, ganyan. So yun siya. So tayo, ang pumasok kasi sa schedule natin ay 3 days. Kaya ang kinuha natin na visa ay 96 hours na layover visa or stopover visa. And ito yung maganda rin sa hotel, yung maganda sa hotel. Yung check-out natin guys, magde-determine siya kung anong oras tayo nag-check-in kanina. Yes, kumbaga, hindi siya yung normal na kailangan before 12 noon nakapag-check out Yung na. standard check-out Yes, nila. pakiramdam namin dahil nga stopover yung nabook natin na promo. Kasi syempre, alam nga nila, may stopover tayo. Katulad niya, natuwa kami kasi ang flight natin ay 9:30 pa ng gabi. So, pwede daw tayong mag-check out na hanggang 10 p.m. Pero syempre, hindi naman pwede yun. So, dapat daw makapag-check out na daw tayo ng 5 or 6 p.m. So, ganun siya. Baka ito nga yung stopover na promo lang ng Abu Dhabi. So, yeah, kapag nag-book kayo sa Abu Dhabi, sa totoo lang ha, katulad natin, 3 nights tayo. That's 30,000 pesos. So, parang medyo bawi na din kahit pa paano yung pamasahe ninyo. And then, wala nga lang siyang breakfast. So, tingnan natin kung i-experience ba namin na Enzo yung breakfast since 1,000 pesos lang naman. And then libre naman to. So kahit siguro yung isang beses lang. Para na may pakita namin sa inyo ng Experience buong natin buo. yung breakfast dito sa Grand Yes. Millennium. And then syempre, bukas din ng umaga na namin sa inyo ipapakita yung lahat ng amenities. I-enjoy namin to. May jacuzzi. Ito na talaga. Magra-relax lang talaga tayo. And ngayon naman guys, labas tayo. Hanap tayo ng makakainan natin kasi medyo tummy-tummy na. Yes, so ngayon pa lang may papakita na namin sa inyo. Ano nga ba yung vibe dito sa Abu Dhabi kapag kagabi na? Matao pa rin ba? Or safe ba siya? Bes, ang ganda dyan. Ayan, oh. May pailaw kasi. Ayan na yan, oh. Nakikita na namin, katapat natin. Philippine Greenhouse. Cosmetic yata. Akala ko restaurant. Oh. Miss na miss ko na ang sinigang. Pero doon yung may kainan, wag muna tayo mag-explore, tawid lang muna tayo. Tatawid tayo via underground. Kasi Diyos mio, sabi ko kasi, kapag tinawid nyo to, apakalawak, apakalaki. Ayun yung mga kainan, no? May mga hot pot, may chicken something, kaming nakikita. Excited ng kumain. Parang gusto namin mag-hotpot kasi hindi pa kami nakakapagsabaw. Ay. 'Di ba? First night pa lang natin, oh. Makikita na natin underground nila. Magkakaroon tayo ng first impression sa underground. Oh, 'di ba? Ganda din. And then nga, no, ang konti na ng tao. Siguro mga 10:45 p.m. na. Ano bes, maliligaw pa ba tayo dito? Hindi, kaya na. Kaya natin yan. Ayan lang naman, no? For sure dito tayo. Ay, makikita na kaagad natin yung underground nila. Parang sa Dubai, hindi tayo nag-underground. Diba? Underground pa lang, maganda na. And, may pailaw. So, hindi siya nakakatakot. Ganda din ito, oh.
Oh, ganda. Liwanag. Kaya feeling safe ka talaga. Nakatawid na tayo. Nandito na tayo sa kabilang side. In all fairness ha, impressive ang kanilang underpass. Ito yung hotel natin. Ang laki niya pala talaga. Ay, may IKEA dito oh. Dito pa lang pala pwede na kayo mag-shopping. Ito yung mga food ang na pwede rito pagpilian. May nakita kami rin. Ay, Pogi Salon. Kaya nga po. Ayun pala yun, Philippine Pogi Salon. Yun pala siya. Tapos ito, modern fried chicken. Kabayan Zone. Ala, dito pala yung mga kapwa natin Filipino. Oh, hello. Kainan niya tayo. Ha? At tingnan natin kung may kainan. Pag ito may sinigang, magsisinigang na talaga ako, promise. May dine-in. Di ba? Grabe, no? Very Pinoy pa rin talaga kami. Saya natin. Ay, oo nga, may kainan. Tara, tingnan natin kung totoong mga Filipino food. So, ito yung tinda nila. Meron ditong lumpia. Ay, may isaw. Very Pinoy. Pansit. May Adidas, oh. Chicharong bulaklak. Of course, fried chicken. And then, tingin tayo sa menu nila. Bukod pa yung nasa menu. Uy, nakakaaliw dito. Kasi puro Filipino talaga yun nandito. Oo, Tapos, okay. tinitingnan namin yung menu. Very Pinoy Oo, nga. talaga. Pero syempre ha, medyo ano dito for sure. Pero yung presyo niya pang Oh, foreign. Yung presyo, Pang UAE. yung presyo niya pang Singapore. Oo. Halimbawa, anong tinignan mong presyo? Ito, presyo ng bulalo, guys. Yung bulalo, 720 720 pesos. O, sige. May inasal din sila eh. Yung Meron inasal ba- nila, 19. Yung inasal, ito, 19. 16. That's 304 pesos. 304 pesos. Tapos, Lomi Overload. May Lomi Overload, 25. Okay, 25. 25 Oh. times 60. Diba? 400. 400. Ito yung mga presyuhan. Ganun talaga. Naalala ko, di ba kumain din tayo sa Rason sa Dubai? Naloka rin kami sa price. Sa tubig. Yung tubig. Tubig, di ba? 200. Ganun talaga. Na-miss natin ang Filipino food eh. Order na tayo. Ito na yung aking order. Sa akin, inasal. 304. 304. And then, meron tayong overload na lomi. Wala kasing bulalo. Ang dami na rin palang wala. Pati daing na bangus wala na. Magkano to? 400 pesos. 400. Pero overload siya. Pakita natin sa inyo yung laman. Meron ditong fried chicken. Ayan o. Siomay. Meron ding eggs. Ano to? Ano Chicken yan? balls. Chicken balls. Tapos may ano pa, repolyo. O, repolyo, may mga pagulay. In all fairness naman, overload naman Yeah. siya. Nintay na natin yung order ni Enzo. And ito na yung tapa ni Enzo. Magkano kung tapa mo? 304. 312 din. Pero panalo naman yung kanin. Oh. Diba? Ito na. Very Pinoy na tayo. Fortune night. Dito kami excited. Sa loob. Sa Lomi kasi sabaw na talaga kami. Tapos na nga tayong kumain. Nakaka-happy yung kinain natin, Pinoy na Pinoy. Yung Lomi, grabe, lasang Pinoy talaga. At saka hindi lang yun, overload siya. Yes. Merong egg, merong siomay, merong chicken skin. Chicken skin pala yun, hindi Oo. pala Fried chicken. Fried chicken. At saka kanina sinabi ko sa inyo, ano siya, chicharong bulaklak, hindi nga pala. Wala nga pala ritong baboy. Baboy. And then, yung kay Enzo, yung tapa. Yung tapa, yung pagkakamarinate ng tapa, tsaka yung tenderness ng tapa, ang sarap. Pinoy Tas na Pinoy din. last na natin natikman yung sausawan Oh, yung nila. sausawan. Sayang. Yung lasa ng sausawan, guys, Yung yung suka. suka ng tuknening, ganun. Oo, parang toknening na pangsuka, ganun. And then yung sa akin, yung chicken, yun yung medyo hindi masyadong Pinoy. Pakiramdam ko kasi, yung ano niya, spices, dito na kasi. At saka, di ba, pag sinabing mga inasal kasi, di ba, minsan sa toyot kalamansi siya minamarinate. Yes, ito kasi hindi, para may ketchup na something. So anyways, hindi pa pala, ito pa siya, chismosa kami. Tinanong namin kung yung may-ari ba Pilipino. Hindi daw Pinoy. Hindi daw Pinoy. Good morning, Philippines! Ito yung ating view habang nagko-coffee tayo. O, di ba, panalo? So today, wala tayong ganap.
Ang gagawin lang natin, i-enjoy lang muna natin yung ating accommodation and pahinga. At sisimulan natin yan, of course, sa breakfast. And nandito na tayo sa first floor for our buffet breakfast. Guys, so nga pala, yung presyo ng buffet breakfast nila is 95 AED or 1,500 pesos. Pero since Etihad guest nga tayo, ang binayaran natin 65 AED or 1,020 pesos. Yes, so 500 pesos din yung difference. So nag-avail lang tayo muna ng isang breakfast lang. Tingnan natin kung talaga bang worth it yung 1,000 pesos natin. Kasi usually dito, parang yung breakfast nila, hindi yung katulad sa atin sa Pilipinas na fiesta. So tara, tignan natin. Nandito na tayo sa All Wada Lounge Restaurant. All dining. Ang laki nitong restaurant ito. Alam niyo ba, meron pa silang lounge. Yung lounge nila, pakiramdam namin sa mga executive guests. Parang airport lounge yung dating, tapos may kasama ng mga food. So kapag maraming tao sa loob, yung food ang na lang yung ipapakita namin sa inyo. Eto na! Ang laki ng area, nakakaloka. Ito na talaga. Diba? Sa amin, sulit naman yung 1,020 20 pesos. pesos for this experience. Yun nga, nakalibre naman na tayo ng hotel. Gastos na naman yung breakfast, di ba? And now, ngayon naman nandito na tayo sa 31st floor. Punta tayo sa kanilang pool area. Actually, paglabas pa lang natin ng lift, nasa 31st floor kasi tayo. Ang ganda na ng view. Pero dito kasi may mga harang. And then, meron ditong lounge or bar. Mamaya na natin puntahan. For sure sa gabi yan maganda. Ngayon dito muna tayo sa pool area. Meron na kagad ditong toilet. Ayan na, right, nakalagay. And then, open siya daily from 7 a.m. to 9 p.m. at least. Pwedeng mag-night swimming. Tara na. Let's go, tignan natin yung kanilang pool area. Guys, hindi namin sa inyo mapakita masyado yung pool kasi may mga naliligo na. Pero tignan nyo naman. Etong lounge pa lang. Ang ganda. And yung view talaga. Stunning. Grabe. Ganda ng view. I-zoom in natin ha. Para mapakita namin sa inyo ng very light yung details. Actually, dito rin mismo nakaharap yung room natin. Pero kapag pala nandito tayo sa mas mataas na floor, grabe kitang-kita. Ayang parang white na nakikita natin. Desert yan. Ayan. Actually, kung dito nga lang makikita nyo na sana, meron yung mga para kaming may nakikitang, ay tinatawag doon, mga tents. Hindi namin alam kung kita. Tapos, dagat. Ang ganda ng view dito. Yan. Ito din yung view natin actually. Ito yung Marriott. Nandito sa kanan natin. Ang tataas ng building dito, ayan yung Marriott mismo. Good evening, everyone! Hi guys, maraming gabi sa tanan. It's 8:30 p.m. Grabe, nakatulog na naman kami. So, ang ginawa natin, after naming mag-breakfast kanina, busog na busog tayo. So, yun na din yung naging lunch namin. Tapos, nag-early dinner tayo. Ginawa namin guys,
5 p.m. 5 nag-dinner na tayo, tapos sa McDonald's na lang, at hindi na namin sa inyo pinakita. Yes. So ngayon naman, akyat ulit tayo doon sa 31st floor. Tignan natin ng ganitong oras yung bar nila. Para may pakita namin sa inyo kapag ano ba yung view kapag kagabi. Sana pwedeng mag-vlog. Para lang may pakita namin sa inyo. Yung doon kasi, sa sauna, hindi namin alam kung pwede. I-enjoy din namin yun, guys. Magsasona din tayo. O, tara na. Tignan natin. Tada! Ay, nahiya naman ako bigla. Wala namang tao. O, tara. Ayan, o. Ito yung swimming pool. Papakita lang namin sa inyo. O, nandito din yung swimming pool. Wala pa naman tao. Dito lang pakita lang namin sa inyo yung sa kabilang side. Hello! Ayan, oh. Ang ganda ng view, no? Tignan nyo naman. Ang ganda ng kanilang bar. Diba? And then, ito yung view kapag kagabi. Oh, kaya rin na din. Ito yung pool area. Guys, nandito naman tayo sa second floor. Yung second floor, parang ito yung health, ano ba tawag ito? Health section. Parang ganyan. So, nandito yung gym, nandito WSOG yung sauna. Sana merong steam room. So, tignan natin. Grabe, pakalaki ng gym. Pero wag na natin ipakita kasi may mga tao. Tapos, kailangan din ng key cards. Yung key cards nyo. Tara. Dito na tayo. So, tignan natin. Nandito rin yata yung spa. Ang laking area naman na to. Hindi tinipid. Diyos mio. Ano naman dyan? Ito, ano to, bes, yung nasa kaliwa? Ay, spa na yata ito. Ang laki. Isang buong floor talaga siya. O guys, gusto sana namin sa inyo ipakita yung kanilang... sorry. It's here. Okay. Gusto sana namin sa inyo ipakita, pero syempre, private na nga naman doon. Meron talagang hindi ipinapakita sa akin. Ikukwento na lang namin sa inyo. So tara na, sasamahan daw nila tayo. O sasamahan niya daw tayo. Hanggang dito lang, sa labas. Ito yung spa. Oh, grabe. Pakaganda talaga. O, ayan. Dito hindi na talaga pwede. Sorry, see you later. Good morning! Hindi na tayo nakapag-vlog ulit kagabi. Grabe. Sobrang na-relax kami. Ito yung may pinaka-masarap at pinaka-maganda na jacuzzi. Yung ano niya, yung pressure ng tubig. As in, parang kang minamassage talaga. Yun ako ganun ko lang sa kanya. Ganun talaga. Tapos parang kung saan akong lumulutang kasi ano talaga nung pressure nung water. So, sobrang nakaka-relax siya. So, kung ito yung stopover, ay, apakasarap. Yung bago ka uuwi ng Pilipinas, ganun. para pagdating mo sa Pilipinas, yung hindi ka na sobrang pagod na pagod. Ito yung merong kang mahaba na kagad pahinga. Unlike nung papunta tayo ng Morocco, from Hong Kong, bumaba tayo ng Abu Dhabi, 8 hours plus yung flight. Tapos, nagmamadali tayo sa airport. Tapos, sakay na naman tayo ng aeroplano from Abu Dhabi going to Casablanca. 8 hours, mahigit na naman. So, mga 17 hours yung flight natin. Kaya kinabukasan, wala. Ano kami, Chugi Bells. Walang naging vlog. Wala tayong vlog. Kinabukasan pa ulit tayo. nakapag-vlog. Oo. So ngayon ito, sobra siyang nakaka-relax. So ang plano rin namin ngayon ni Enzo, magpahinga na lang the whole day. As in, wala kaming gagawin. Kasi pahinga lang tayo. And then, tignan natin kung makakagawa pa tayo ng isa pang vlog. Kung bibisita tayo sa isa pang city na paborito din natin. Sabi, nagbibigay ng ano, alam Alam naman namin lahat. Oo. Now, kung meron pa rin kayong questions pagdating sa stopover, please, a message lang po kayo sa amin. Pero again, kapag sa Etihad Airline kayo nag-book, sobrang dali lang. As in, napaka-smooth. Kumbaga sila na lahat bahala. So, ayan. Maraming salamat. And napahinga talaga tayo.
At sana, hindi rin namin kayo napagod sa mga pinaggagawa namin. Nahipahingahin rin namin kayo dyan. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs. Bye, everyone. Mwah.